dito'y walang ginagawa kundi basahin yung kasulatan na iniwan ng ating Panginoon Kristo sa lupa, na doon nakalaman ang aral ng Diyos na itinuro sa panahon ng mga magulang o patriarka. At doon din nakalaman ang itinuro ng Diyos sa bayang Israel. At yan din nakalaman ang itinuro ng ating Panginoon Kristo at ng mga apostol sa kasulatan iyan. Sapagkat ang mga iglesia ni Kristo, kapag ang relihiyon ang pinag-uusapan, hindi po pinaniniwalaan ang mga salita ng tao at aral ng tao. Dahil diyan, wala akong gagawin sa anumang bagay na dapat nating malaan kundi basahin ang salita ng Diyos. Impong, narito na ang katsa at ang kumukulong tubig, oh. Salamat po, Rina. Napakatagal mo itong si Mariano. Impong, nararamdaman ko na. Lalabas. Ayan na, ayan na. Masya, oh. Lalaki. Lalaki ang anak mo. At ang lusog. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam at tamis na birhen. Siya nawa. Ganyan, Piles, ha? Lagi kang magdarasal sa Panginoong Diyos as Birheng Maria. Yan ang pinakamahalaga nating gawain. Opo, Inay. Mga bata, handa na ba kayo sa ating pag-aaral ngayon? Opo, Maestro Carlo. Bueno, bilang panimula ng ating asignatura sa araw na ito, gusto ko bigkasin ang ating dasal mula sa alaala. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, manggagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako naman kay Jesucristo na siyang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Mahusay, mahusay. Accepit panem in sanctas et venerabiles manos suas, et elevatis oculis in celum, a te Deum, Patrem, omnipotentem. Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga po. Sa akala mo, bakit bigla magsasadya sa atin ng bilas mong pare? Wala namang nabanggit yung pinapag-abiso niya sa akin. Wala rin naman yata tayong dapat alalahanin bilang hindi siya konforme sa atin naging pasya. Kasal na tayo eh. At hindi naman tayo yung una naging ganito. Na dalawang byudo at byuda na may kanya-kanya ng mga anak na nagpakasal sa isa't isa. Salamat, ihaw. Sige po. Magandang araw, Pasya. Mente. Puno tayo sa bahay mag-usap. Sige. Ang mga bata, Pasya. Si
Praxedes ay kasama ng kanyang mga kaibigan sa paggawaan ng banig. Si Peles naman ay nangingisda sa ilog kasama ng kanyang pinsan, si Node. Maya-maya lang po yung area na yun. Tama. Alam naman po niya darating kayo. Mabait at masipag na bata. Nung huling dumalaw sa amin sa Sampaloc, ang magpinsan na yan, ang nakatawag sa akin ng pansin ay ang kanyang pag-uusisa tungkol sa mga espiritual na bagay. Bunga ng nakita at nabuklat-buklat na Biblia doon sa simbahan. Matalas ang kanyang pag-iisip. Yun din ang naging obserbasyon ng anak kong si Apio nang siya at si Peles ay namasukan doon sa studio ng fotografiya ng pinsan mong si Manuel. Napakabilis daw matuto. Kaya nga lang sa sandali nagtrabaho sa pagkuha ng retrato. May raw ang kita. Ano hindi naman daw mahilig magpakuha ng retrato ang ating mga kababayan? Bakit daw sila babayad para makuha ng retrato? Natatakot yata ang karamihan sa kanila na makita ang itsura nila sa retrato. Kaya ang pinag-aralan naman na yung pagbabarbero at paggawa ng sombrero. Sa edad niya ngayon, ilan nga ba? Magte-13 sa Adyes ng Mayo. Sa edad niyang yan, dapat papag-aralin si Peles. Padre, ano nga pala mangyayari sa Pilipinas kapag malupig na ang mga katipunero? Eh di ibang layo na naman na maghahari sa ating bansa. Nakapag-aalala. Tulad ng pamilya ni Pasha, ako man ay nag-aalala para sa ating mga kababayan. Lalo na't hindi natin kilala itong mga gustong sumakop sa atin. Ang alam ko lang, karamihan sa kanila ay mga protestante. Mas malamang kaysa hindi, ikakalat nila yung maling paniniwala nila. Baka bukas makalawa, iba na ang relihiyon ng ating mga anak kaysa sa kinagis na natin. Nakapag-alala nga. Lalo pat balitang-balita na ang pag-alis ng mga private mga obispo mula sa ating bansa. Kaya dapat nating ingatan at ipagtanggol ang ating kinagis ng pananampalataya. Isalin sa mga bata. Kung hanggat maaari, mabigyan sila ng katolikong edukasyon para bumaon ng malalim sa kanilang puso't isipan ang ating katuruan. Kaya mahalaga na ay maipagpatuloy ni Peles ang kanyang pag-aaral. Nakita ko kasi sa batang yan ang kanyang determinasyong matuto. Gaya ng nasabi ko, halos ayaw niya nang bitawan yung Biblia nung huling dumalaw siya sa akin. Ay, napakarami nga niyo pong katanungan pag uwi niya rito. Mapanuri, sayang ang kanyang husay, lalo na sa pagsasalita. Kung hindi ninubog, malay natin balang araw ay maging pari siya. Hindi malayong mangyari yun. Dahil sa panig ng iyong pamilya, meron kayong isang bantog na Padre Silvino Manalo. At sa panig naman ng yumao niyang ama, narito ako. Padre, paano po mangyayari yun? Gusto kong dumako doon sa tunay ng dahilan ng aking pagparito. Kung papayag ka pa siya, isasama ko si Peles at doon na siya sa Maynila pag-aralin. Doon sa aking destino ngayon sa Santa Cruz. Oh. Bilang ina po ay gusto ko naman makapag-aral ang aking anak para sa kanyang kinabukasan. Ngunit, Padre, mahirap po ang kalagayan ng aming pamilya ngayon. At kung naririto siya, ay maaari siyang makatulong sa amin. At Padre, hindi rin po ako handang mawala yung anak ko sa akin. Kapag nakatapos siya, makakatulong din naman siya sa inyo. Pasya, alam kong mahal mo ang iyong pananampalataya. Hanggang ngayon ay deboto ka pa rin ni San Antonio de Padua. Naniniwala ako na ipagpapauna mo ang kapakanan ng kaluluwa ni Peles at ng simbahang katoliko bago ang sarili mong kapakanan. Ano? Pasya? Maganda siguro binabalak niyo, Padre. Para sa kapakanan ni Peles. Kakausapin ko po muna si Peles, Padre. Alam ko namang hindi ka makakalimot magdasal. Tumawag ka kay Birmen Miri pag may kailangan mo ng gabay, ha? Mahal ka ng nanay. Mahal ka ng nanay. Makikinig ka kay among palate. Opo, inay. Ingat ka, kuya. Ingat ka rin. Papabayaan sa sarili mo. Napakabay ka doon, ha?
nag-aaral ka pala eh. Sige, ituloy mo lang. Huwag kang pagambala sa akin. Among, hindi po kayo nakagambala. Kitapos ko lamang po ito sinusulat ko. Papahinga na po ako. Bueno. Huwag kang mag-alala. Lalo't huwag kang mahiya sa akin. Hindi ka naman iba sa amin. Salamat po, Among. Sige, papahinga na ako. Sige po. Pusin ko na lang po ito. Among, hindi po ba tunay ang mga relihiyon na dala sa atin ng Friday? Bakit sila ganun? Ganong papano? Bakit nila inaapi ang mga Pilipino? Kinukuha nila yung mga lupain para magpayaman lang? Peles, saan mo nakukuha yung mga tanong mong yan? Sa mga Amerikano o sa mga Katipunero? Kung sa bagay, yan ang sinasabi mo ang talagang dahilan ng pag-aalsa ng ating mga kababayan. At hindi rin maitatatwa na gumawa ng pang-aabuso dito ang mga praile. Pero hindi nangyari yon sa kapahintulutan ng mahal na simbahan. Maaari ko ho bang mayram at pabasa ang inyong Biblia? Pag-aaral na muna ang pagtalagahan mo, iho. Mahusay na paaralan niyang pinapasukan mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataong makapag-aral ka. Opo, Amang. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Gandang hapon po, Tia Victorina. Naku, ang mabait kong pamangkin. Pumanhi ka sa itaas at may suman. Magminindal ka. Ako'y magsisimba at magdadasal. Sige po. Gandang hapon po, Nay. Kaawaan ka. Bakit parang may bumabagabag sa iyong isipan? Wala ho, Nay. Hindi lang humalis sa isip ko yung mga nabasa ko sa Biblia nung nasa Maynila ako. Pilit kong hinahanap yung mga gawain ng ating pananampalataya sa mga nakasulat sa Biblia. Pero hindi ko makita. Masyado ka pang bata, kaya't hindi mo ganap na uunawaan ang kaselang bagay. Teka, dumadalo ka ba sa pagpupulong ng Iglesia Independiente ni Aglipay dito sa ating nayon? Abay, huwag kang patatangay sa mga yon. Nako, hindi po, Nay. Alam ko yung mga ginagawang pagpupulong ng mga Aglipayano, pero hindi ako nakikinig. Dapat lang. Dahil sarado katoliko tayo, si Among ang dapat mong tanungin tungkol sa mga lumiligalig sa'yo. Siya lang ang alam ko makakasagot ng mga to. Nay, ba't niyo pinayagan ng Kuya Peles na mga ibang bayan na naman? Hindi po ba't mas mabuti kung dito na lang siya nang makatulong sa inyo, sa atin? Sa tingin ko, mas makakabuti ang magbukas siya ng tindahan ng sombrero sa Parañaque. Hindi dahil sa malakas ang kita ngayon ng kanyang naisip na negosyo, kundi makakabuti ito para sa kanya. Para malibang. Sa tingin ko kasi, masyado niyang dinidibdib ang pag-iisip tungkol sa reliyon. Katwiran ko pa, may makakasama naman siya. Yung isang taga rito, si Sebi, yung kasama niya gumagawa rin ng sombrero. O, ayan na pala siya eh. Ayan na pala siya. Papasukin mo nga siya, Paksades. Tao po. Panik ka na. Inaantay ka ni Kuya. Oh, Sabio. Magandang araw, Peles. Magandang araw po, Aling Magandang Basha. araw. Alis na ako kami, Nay. Kawaan ka ng Diyos. Huwag kang magpapabaya sa iyong sarili, ha? Papa, Nay. Ano? Sige po. Ayun na. Tama.
Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga. Peles, alam kong madalas kang nauna sa akin. Pero mukhang napakaaga mo yata ngayon. Hindi ako dalawin ng antok. At hindi makatkat sa isip ko yung mga nangyari sa debate. Sinabi ko naman sa'yo, nililito lang nila ang mga tao. Hindi ako nalilito. Malinaw ko nasaksihan. At hindi ako kumbinsido sa pangangatuwiran ng ating mga pare tungkol sa pagsamba sa mga santo at kanilang mga imahen. Samantalang yung pastor, sinisitas ang Biblia kapag ka nagpapaliwanag. Para sa akin, pareho lang. Parehong naniniwala kay Kristo, parehong sumasamba sa Diyos. Magkaiba lang ng pamamaraan. Nakapagbasa na ako ng Biblia, Sebio. At katulad ng pinatutunayan ng pastor protestante, mayroong mga kaugalian tayong mga Katoliko na taliwas sa Biblia. Katulad na lamang ng pagsamba sa mga larawan. Huwag mo masyadong dibdibin niyan, Peles. Mukha ka ng problemado. Panginoon kong Diyos, ituro mo po sa akin kung paano kita mapaglilingkuran at masasamba ng karapat-dapat. Gabayan mo po ako sa aking mga pagpapasya upang matupad ko kung ano ang gusto mo. Dito na tayo, Manong. Salamat po. Ito ang aming kapilya, Felix. Halika. Ang Diyos ang lumikha sa lahat ng mga bagay at inilikha ang tao para mabuhay sa isang banal na pakikipagtipan sa Kanya. We feel duty-bound to emancipate the Filipino people from centuries of spiritual bondage from the religion of your former colonial masters. Kailangan kong umuwi agad sa tipas at may sakit ang nanay. Hindi ko nga alam kung anong mangyayari sa pagkikita namin at masama pa ang loob nila sa akin. Peles, alangan naman ikatuwa pa lang yung ginawang pag-alis sa ating inang Santa Iglesia at ang pag-anib mo sa mga protestante. Gaano katagal pa ba nila akong titiisin at hindi kikibuin? 1 taon na nila akong hindi kinakausap. Kaya nga huwag mo na ituloy yung ginagawang pag-aaral sa Bible Institute ng mga protestante. Dahil kapag naging mangangaral ka, baka isumpa ka na nila. Amen. Nasaan ang iyong mga kapatid? Natutulog na po. Hayaan mo na muna sila doon. Kuya. Nay, si Peles ito. Wala man lang nakapagsabi na malubha na palang kalagayan ng nanay. Peles, hindi ito ang oras ng sisihan. Ang kinakailangan ng iyong inay ang huling sakramento. Pinatawag ko na ang among Mariano para mabigyan siya ng sakramento. Tia, hindi na po kailangan. Wala akong may tutulong kay nanay ang sakramentong yun. Hindi lang ako sa kanya, kundi kanino man. Ako, sili ka ng pananalita mo. Nakaratay ang iyong ina. Nag-aagaw buhay. Hindi natin kinakailangan ang ganyang mga maling paniniwala. Huwag na huwag mong mababanggitin kay Padre. Padre. Ano na ang kalagayan ni Pasya? Hindi na siya makahinga. Pahina ng pahina.
Hirap na hirap huminga. Nag-aalala ako, Padre. Kaya nagpasya ako na ipatawag na kayo. Bueno. Among, pagpaumanin po ninyo, ngunit magalang ko pong hihilingin sa inyo na huwag niyo na pong bigyan ng sakramento ang nanay. Peles! Hindi ba't sinabi ko sa'yong tumigil ka? Padre, huwag niyong pansinin si Peles. Namimigati lamang siya sa nangyayari sa kanyang ina. Siya. Huwag kang mag-alala, Perez. Ipagdarasal natin ang nanay mo upang tanggapin siya ng Panginoon sa langit. Among, muli po ay nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo na pong bigyan ng huling sakramento ang nanay ko. Victorina, nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Kapag hindi siya binigyan ng huling sakramento, hindi malalahimik ang kaluluwa ng nanay mo. O Diyos por Santo, Perez, hayaan mong bigyan ko siya ng huling sakramento. Among, gaya po ng sinabi ko kanina kay Tia, hindi po makakatulong ang sakramentong ibibigay ninyo. Bagkus ay baka mas lalong makapahamak pa sa kanyang kaluluwa pagkat ang mga ganitong bagay ay wala naman po sa Biblia. Patawarin ka ng Panginoon. Malaking pagkakasala yung ginagawa mo. Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Kuya? Nay! Nay! Pasha! Kuya. Bakit ka pa kasi hindi pumayag na matanggap ng nanay ang huling sakramento? Hindi tuloy pumayag ang simbahan na sa sementeryong Katoliko siya mailibing. Mabuti na lang at pumayag ang mga Agripayano na dito sa kanilang sementeryo siya mailibing. Ang mahalaga, nailibing siya ng maayos. Paano matatahimik ang kaluluwa ng nanay kung hindi siya nabasbasan? Hindi ito ang tamang pagkakataon para ipaliwanag ko sa'yo ang kamalian ng kinakis na nating paniniwala. Kung talagang handa ka nang bumalik ng Parañaque at ipagpatuloy ang mali mong ginagawa, humayo kang mag-isa. At ako nang bahalang magpalaki sa mga bata. Sa habag ng Panginoon, nakatakas tayo sa mga walang kabuluhang pamumuhay at sa walang bisang mga gawa na di umano'y sakramento induluhensya, gaya ng nasasaad sa banal na aklat. Salamat sa pagdalo. Pagpalain ka, Panginoon. Maganda po ang paksa ninyo kanina, Pastor. Salamat kung gano'n. Meron lang po sana akong itatanong. Ano yun? Hindi po ba sa sulat ni Apostol Santiago ay sinasabing ang pananampalataya'y gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa? At sa pamamagitan ng gawa, nagiging sakdal ang pananampalataya. Paano po natin maitutugma ang itinuturo natin na ang tao ay pinagiging dapat sa pamamagitan ng pananampalataya lang? Kung natatandaan mo, sa 1:3:18 ay sinabi ni Jesus, ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. At sa versikulo 16 naman ay sinabi ganito, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa Kanyang sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo, may bagong tatag ng paaralan ng mga Presbyteriano sa Malate, ang Ellen Wood Bible School. Doon din dumadalong iba nating mga kapatid na naglalayong ilaan ang kanilang sarili sa gawain para sa Diyos. Bakit hindi ka pumasok doon?
The Bible is the only source to be relied upon in matters of faith and practice. Please, come in. Magandang hapon po. Maupo ka, Ginoong Manalo. Salamat po. Ginoong Manalo, alam mo at alam ng pangasiwaan ng institusyong ito na hinihintay kang makatapos ng pag-aaral ng mga pastor mo sa Iglesia Metodista para makatulong sa kanilang misyon. Subalit, nagpasya kang lumipat dito sa Iglesia Presbyteriana. Nais malaman ng nangangasiwa dito kung ano ang dahilan. Sa loob po ng 1 taong pag-aaral ko dito, sa ilalim ng inyong pagtuturo at ni Reverendo, ay lubos kong naunawaan at napatunayan na ang Biblia ay kinususulatan ng mga salita ng Diyos. Ito lang ang tanging dapat pagbatayan ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos at nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Sa awa ng Diyos ay natutunan ko mula sa inyo na napakahalaga na sa Biblia isalig ang lahat ng paglilingkod ng tao sa Diyos. At batay sa Biblia, mayroong mga piniling tao ang Diyos na itinalaga sa kaligtasan. Gusto ko pong mapatunayan na kabilang ako sa mga nahirang niya. Please include him among the other students in training. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang buo kong makakaya. Salamat po ulit. Purihin ang Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, pinagkaloob niyang tanggapin mo ngayon ang tunay na bautismo para sa inyong ikaliligtas. Amen. Pananampalataya ang kailangan para maligtas ang tao. Yan ang nakasulat sa Biblia. Opo, ngunit ang mga apostol man ay nagbautismo. Katulad na lamang ng ginawa ni Felipe at ni Pablo. Bakit nila ginawa yun? Yun ang tinuturo ng nangangaral na binanggit ko sa inyo. Hindi kataka-takang ipagdiinan ni Dr. Kirchner yung nakita mo nagbabautismong yon. Anong grupo po sila? Disciples of Christ. Pero dito, mas kilala ang Misyon Kristiyana. May ilan nga silang mga kasamahang nag-aaral dito. Kasapi rin ho ba sila sa Union, ng mga grupong ebangheliko dito sa Pilipinas? Dahil sa usapin ukol sa bautismo, ang Misyong Kristiyana ay hindi tumupad sa naging kasunduan nating mga ebangheliko tungkol sa paraan ng pagkukumberte ng tao para kay Kristo. Iginigiit nilang isa lang ang balidong paraan ng pagbabautismo, ang paglulubog. Hindi po ba't iyon ang nasa Biblia? Mag-ingat ka, Felix. Ingatan mo ang iyong pananampalataya. Salamat sa inyong lahat. Magandang araw po. Ako po si Felix Manalo. Ako si Bruce Kirchner. Completely Magandang umaga po. Felix, good to see you. Please, come in, come in. Ikinagagalak kong pagkilala si Felix. Siya si Reverend Leslie Wolf, ang napakasipag na mangangaral at instructor sa ating Manila Bible School. At siya si Mrs. Carrie Wolf, ang kanyang may bahay. Nagagalak akong makilala ka, Felix. Nagagalak din ako makilala kayo. Ating pinaninindigan na ang tamang paraan ng pagbabautismo ay bautismong inilulubog sa tubig. Purihin ng Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig, iniloob niyang tanggapin ninyo ngayon ng tunay na bautismo para sa inyong ikaliligtas.
Kung hindi mo naman ikagagalit, maaari bang malaman ng iyong pangalan? Tomasa po. Tomasa Sireneo. Salamat sa Diyos at maganda ay binunga ng ating gawain sa Cavite. Nakapagtatag ka doon ng isang malaking kongregasyon. Dahil lamang po sa tulong ng Diyos. Ipatawag ako kasi para sa paalam sa iyo na. Sa sumunod ng linggo, lilipat na kayo ni Sister Tomasa sa Singalong sa Paco at doon ka na nagpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Magandang hapon po, Pastor. Mabuti at maaga kayo nakarating, Mang Juan. Antayin lang ho natin yung iba pa nating makakasama para sa gawain natin sa Pandakat. Pastor, baka hindi mo makasama ngayong gabi ang iba nating mga kapatira sa taga Santa Ana. Bakit? May nangyari ho ba? Nakikinig ho sila sa isang misyonaryo ng ibang relihiyon na naghihikayat ho sa kanilang lugar. Kailangan mapagpayuhan at mapaalalahanan yung mga kaanib natin. Ituro niyo po sa akin yung lugar at pupuntahan ko yung misyonerong yun. This is what Jesus said, according to Matthew 5, verse 17. Do you think that I have come to do away with the law of Moses and the teachings of the prophets? I have not come to do away with them, but to make their teachings come true. This law will stay and continue as it is. Therefore, the Seventh-day Adventist stands for the law of Sabbath and fulfilling the day of solemn rest. Oh, maghugas ka ng kamay mo, kakain na tayo, ha? Hindi ka nakipagdiskusyon? Nagtanong ako. Alam mo, tama yung misyonero ng Iglesia Adventista na ang wastong pananampalataya ay kalakip ang pagsunod sa kautusan. Sumama ka sa aking pagsusuri sa susunod nilang mga pagpupulong. Pero ano na lang ang sasabihin ng mga kasama mong pastor kapag nalaman nila yan? Ang lalong mahalaga ay yung mga sinasabi ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Brother Felix, congratulations on the completion of your training at our Bible Institute. Alam mo naman, nagsisimula pa lamang ang gawain natin dito sa Pilipinas. Inaasahan namin makatutulong ka na malaki. Handa po akong tumulong sa tagumpay ng ating mga gawain. Oh, pinsan. Tapos na ang pagpupulong natin dito. Doon ka na lamang sa kabila dumalo. Ang totoo, Peles, galing ako sa ospital. Sandali lang po.
dalawin natin ang iba pa nating mga kasama. At sabihin natin sa kanila na magsasagawa tayo ng pagpupulong doon mismo sa poblasyon ng Malolos. Magandang araw po. Ay, Pastor Felix! Ay, magandang araw po. Tuloy po kayo. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Ako po ang nagsadya sa inyo para kayo ipaglingkuran at alamin ang kalagayan ng inyong pananampalataya. Ganun po pa. Salamat po. Pasok po kayo. Ay, harapin niyo si Pastor. Magandang araw. Maupo kayo, Pastor. Maupo po kayo. Uminom po muna kayo, Pastor. Maraming salamat. Mabuti po at napadalaw po kayo. Salamat po sa pagpapayo niyo at panalangin niyo po para sa aming mag-asawa. Wala namang ibang magdadamayan kung hindi tayo lamang. Ngunit ang pinakamahalaga ay sa Diyos tayo lumapit. Dito na lang po. Salamat po. Tao po. Magandang umaga po. Sandali lang po. Magandang umaga. Pastor Felix? Nandiyan ba si Ginoong Rosendo de Guzman? Opo, nandito po. Tuloy ho kayo. Salamat. Pasok po. Maupo muna po kayo dito. Ako nga pala si Ata. Honorata de Guzman. Anak po niya ako. Kilala mo pala ako. Opo. Sa inyo po ako una nakapakinig ng aral ng Sabadista nung nagpapalaganap pa kayo dito sa Kalye May Halige. Kailan ba kayo umanin? Nung 1 taon pa po. Sa Malolos pa ako nakadestino nun. Sige po, tatawagin ko lang ang tatay. Sandali lang. Magandang araw, Pastor. Magandang umaga po, Ginoong de Guzman. Upo kayo. Salamat po. Ano sa atin? Ginoong de Guzman, magsisimula po tayo ng gawain sa Kalye Dalumbaga. Sana po ay makapag-anyaya kayo ng maraming tagapakinig. Sana nga, Pastor, maging kagaya ito ng balitang-balitang pagpupulong ninyo noon sa Malolos na kung saan umabot sa halos 1,000 dumalo. Kung tulong-tulong po tayo at kikilos ang lahat, kaawaan po tayo ng Diyos at pagpapayari. Ipaalam namin sa ating mga kapatiran. Salamat po. Salamat din.
Pastor, napasyal kayo. Magandang gabi po, Ginoong de Guzman. Magandang gabi. Pasok kayo. Pasok. Eh, ano ho bang mahalagang bagay na sasabihin niyo sa akin? Iba ho ang sadya ko ngayon sa inyo. Hihingi po sana ako ng pahintulot. Na kung mamarapatin ninyo ay makadalo ako sa inyong anak. Kay Ata. Bakit naman pong hindi? Ikaw, Felix, tinatanggap mo ba si Honorata bilang maging asawa na Diyos ang iyong saksi upang mahalin, pangalagaan mula sa araw na ito sa hirap at ginhawa habang kayo ay nabubuhay? Opo. Tinatanggap ko po. At ikaw naman, Honorata, tinatanggap mo din ba si Felix bilang maging asawa na Diyos ang iyong saksi upang mahalin, pangalagaan mula sa araw na ito sa hirap at ginhawa habang kayo ay nabubuhay? Opo, tinatanggap ko po. Bawal gumawa sa araw ng Sabat? Ngunit bakit hindi ito sinunod ni Kristo? Peles, bakit? Panginoon kong Diyos, nagkamali ba ako sa mga ipinangaral ko sa mga tao? Kung gayoy, patawarin mo ako. Ang hangad ko lang ay paglingkuran ka at dakilain ang iyong mga utos. Patnubayan mo po ako. Huwag mo po akong iiwan. Ata? Ata? Oh. Itong mga kautusan na tinutukoy sa Biblia na kailangan ganapin ng mga Kristiyano, hindi ito ang mga kautusang ibinigay ni Moises sa mga Hudyo. Peles, ano bang sinasabi mo? Hindi ba't malimit mong sabihin na kaya ka umanib sa Adventista ay dahil higit na malapit sa aral ng Biblia ang tinuturo nila? Tama ka. Pero sa patuloy kong pagsusurit, pagsasaliksik ng ating mga aral na pinangangaral, ay meron akong mga nakitang hindi sang-ayon sa mga nakasulat sa Biblia. Kasama ba rin ang pinaniniwalaan nating hindi pinawi ang 10 utos na matandang tipan bagkus ay patuloy itong pinaiiral hanggang sa panahon ng Panginoong Hesukristo? Eh, hindi ba't ikaw mismo ang nagbanggit sa sermon ang sinabi ng Panginoong Jesus na hindi siya pumarito upang sirain kundi ganapin ang kautusan? Hindi ang kahulugan nun ay naparito si Kristo upang tuparin ang 10 utos. Sinabi niya lamang yon para patunayan na ang kautusan at ang mga propeta sa matandang tipan ay nagpapatotoo ng pagsusugo sa kanya ng Diyos. Sapagkat sa aklat ng mga kautusan at sa aklat ng mga propeta, mayroong propesiya na nagpapatotoo ng pagkasugo niya. Kaya sa ibang talata sa Biblia, halimbawa sa 1:5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Si Kristo ang katuparan o kaganapan ng mga hula sa Mesiyas na mababasa sa aklat ng kautusan at ng mga propeta. Eh, Peles, siguro dapat sa mga kapwa mo ministro sabihin yan. May nais sabihin si Pastor Felix
Manalo. Mga kagalang-galang na kapamatok, ako ay nananalig na napakahalagang usapin ang tungkol sa tamang doktrina. Sapagkat kaluluwa ang nakataya kapag nagkamali tayo sa pagkakaunawa sa Biblia. Sinasabi ng mga iglesia ebanghelika na ang tao ay hindi aaring ganap sa pagsunod sa kautusan, kundi sapat na ang sumampalataya lamang. Samantala, itinuturo naman sa Adventista na hinihingi sa mga Kristiyano ang pagganap sa mga kautusan, kasama ng pangingilin ng Sabat. Tama ang mga ebangheliko. Dahil wala nga namang bisa ang pagsunod sa mga kautusan kung ang mga kautosang tinutukoy ay ang mga kautusan ni Moises. Dahil ang mga kautusan ito ay hanggang kay Juan Bautista lamang. Pastor Manalo, do you think we can easily give up what has been taught to us by the prophet of God, Mrs. Ellen White? We have professed to and have been teaching it for a long time. Ako man ay hindi makakapayag na magpatuloy sa pangangaral ng isang doktrinang pinag-aalinlanganan ko. Dahil hindi kasang-ayon ng Biblia. Mga Ginoo, nauunawaan kong hindi ninyo matatanggap ang isang bagay na hindi ninyo pinaniniwalaan. Kaya't sa tingin ko'y hindi talaga maiwasan na maghiwa-hiwalay tayo ng landas. Ngunit kayong lahat naman dito ngayon ay mamamalaging mga kaibigan ko. Sapagkat ang hindi ko lang kayang mahalin ay yung maling aral at higwang pananampalataya. Ata, Ano nangyari sa'yo? babalik na tayo ng Maynila. Tumiwalag na ako sa Adventista. Saan tayo tutuloy? O ata, asikasuhin mo sila. Opo. Tsaka yung mga pinggan na pinapalinisan ko, kanina pa yun ah. Tapos na po. Hindi po pwede dito yung babagal-bagal ata. Perez, yung niluluto mo dyan na tinola, ano pong nangyayari dyan ha? Malapit na po. Beles! Dito na lang ho. Silvio! Salamat po ng marami. Beles! Kumusta ka? Siya nga pala, si Ata, ang aking may bahay. Siya si Sebio, yung kinukwento ko sa inyo na kasamahan ko sa negosyo. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Napadaan ka. Nabalita ako sa tipas na umalis ka na raw sa pagkapastor. Narito ko nga raw kinakasanang. Pero alam mo, Peles, hanggang ngayon, ay nakakaraos pa rin ating tinayong sombrerya. Eh bakit di ka na lang bumalik doon? Dito. Ito ang bayan. Salamat ho doon, Pablo. Paano? Hanggang sa susunod. Salamat. Salamat, Peles. Peles, halika na. Mag-almusal na tayo. Peles, baka pwedeng itong darating ng linggo, bumalik na tayo sa pagsamba. Total naman, dinalaw ka ng mga dati mong kasamahang ministro sa Sabadista. Yan nga bumabagabag sa akin kagabi pa. Pero nakapagpasya na ako at hindi na tayo babalik doon. Wala ka na ba talagang pagpapahalaga sa relihiyon o sa Diyos? Hindi ang Diyos at ang paglilingkod sa kanyang tinatalikuran ko. Tutol na tutol ang kalooban ko sa pinangangaral ng mga relihiyon na tahasang sumasalungat sa Biblia. Peles, mahirap isipin. Nung nasa Katoliko ako, linggo-linggo akong dumadalo ng misa. At nung naging Sabadista ako, panayan din ang aking pagsamba. Lalo pat naging diakonesa ako. Akala mo bang madali para sa akin na magpalipat-lipat ng relihiyon, Ata? Hindi. Mabigat sa kalooban ko habang pinag-iisipan ko ng mabuti. Pero ang talaga nagtutulak sa akin para magpasyang umalis sa isang relihiyon, bakit ako mananatili sa mali? Pele, sobrang dami ng tao sa Luneta noong Lunes, ano? Ako'y hanga kay Komisyonado Quezon sa pagsasali niya sa Kastila habang nagtatalumpati si Governor Harrison. Magtakin mong ang daming nagtipon nung araw na iyon
halos lalagpas ng 100,000. Baka sa tingin niya, na sa daming iyon, ay napakaraming tupa na masarap pangaralan ng Biblia. Alam ko hindi pa rin naaalis sa isip ni Peles sa pangangaral. Tama ba ako, Peles? Dapat na panipangaral ang Biblia. Dahil nasusulat dito ang mga salita ng Diyos. Mismo ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Sa palagay ko, simula na naman to ng argumento tungkol sa Diyos at sa mga relihiyon. Kapag maunlad na ang karunungan ng tao at ang siyensya, at kapag marami na ang nakakapag-aral, mawawala ng relihiyon. Dahil hindi na ito kailangan ng tao. Pati na ang paniniwala sa Diyos. Hindi ba, Peles? yung hindi tunay na relihiyon at yung hindi tunay na Diyos, yun ang hindi kailangan ng tao, paring Lucio. Tama yun. Ikaw, Peles, hindi ba ikaw na rin na nagsabi na wala isang mang tunay sa mga relihiyong isa-isang inaniban mo? Nanggaling ka na sa Katoliko. Naikwento sa akin ni Sebe na umakyat kayo ng bundok Banahaw. Sumama ka na sa kolorum ni Hermano Pule. Sumama ka na sa mga protestante. Ilan pa ba ang sasamahan mo? Kaya nga kailangan hanapin ang tunay na relihiyon. Aber, alin ang tunay na relihiyon kung hanggang ngayon hindi mo pa rin ito matagpuan? Gaano ba katagal mula nang humiwalay ka sa huling relihiyon na sinamahan mo? Wala ka pa naman sinasama ang iba. Ang sinasabi naman namin sa iyo makiisa ka na sa grupo naming mga free thinker. Kanino? Sa mga kagaya mong ateo? Yung mga walang Diyos at hindi naniniwala sa Diyos? Nakinig naman ako sa inyo. Sinubukan kong unawain ang inyong mga argumento. Ngunit hindi ako nakumbinsi sa mga argumentong hinihain ninyo sa akin. Bagkus, mas lalo pang tumibay ang paniniwala ko sa Diyos. Dahil kung talagang sinasabi niyo walang Diyos, abay sana lang nanggaling lahat ng bagay sa sansinukob. Alam mo, malinaw naman ang sagot namin sa iyo, Peles. Ang sinasabi namin ng lahat ng iyan ay bunga ng katalagahan. Sa maniwala ko sa inyo na katalagahan ng pinanggalingan ng lahat ng bagay, mga hawak na lang ako sa sinasabi sa Biblia. Katulad ng sinasabi sa Hebreo 3:4, na ang lahat ng bahay ay may nagtayo at ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Asan ang Diyos, Aber? Kung hindi mo naman siya maipakita sa amin. Ikaw ba'y naipakikita mo ang katalagahang iyong sinasabi? Nakita mo ba mismo na lahat ng bagay ay nanggaling sa katalagahan? Hindi ba iniintindi mo lang ang iyong sinasabi sa pamamagitan ng tinatawag nating pananampalataya at hindi ng katawirang sinasabi mo? Paano ka naniniwala sa Diyos kung hindi mo naman siya nakikita? Sinasabi sa Biblia, sa Roma 1:20, ang aking sinasampalatayanan na ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag sapagkat anto ng mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. At sa aklat ng mga awit, sinasabi, ipinahahayag ng langit ang kalwalhatian ng Diyos at pinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Lahat ng ito ay gawa ng karunungan ng Diyos. Yan ang hirap sa'yo, Peles. Lahat sa Biblia mo ibinabatay. Akala ko ba'y humiwalay ka na sa mga relihiyon dahil wala ka kamo makitang katotohanan sa mga ito? Yung mga relihiyong hindi nagsasalig ng lahat ng aral nila sa Biblia, yun ang mga hinihiwalayan ko. Hindi ang Biblia, Lucio. Uy, paano ngayon yan? Kung ang lahat ng relihiyon ay hindi nagsasalig ng paniniwala nila sa Biblia, aling relihiyon to kung meron nga? Nasa sayo kung anong gusto mong paniwalaan. Pero bagaman, sinubukan kung matatanggap ko ang inyong pinaniniwalaan bilang mga libre pensador at mga ateo. Pero sa mga naririnig kong inahay na argumento sa akin, wari ay hindi ko matatalikuran ng katotohanan. Na ang Biblia ang magtuturo kung alin ang tunay na relihiyong sa Diyos. Sumipa na naman siya kanina. Ano kayang anak natin? Babae o lalaki? At kung lalaki, ano bang gusto mong ipangalan sa kanya? Pero paano kung babae? Peles. Peles, ano na naman bang iniisip mo? Hindi ko pa rin matagpuan ang relihiyong lubos na sumasalig sa Biblia. Ngunit hindi maaaring walang tunay na relihiyon. Ano ba yung sinusulat mo? Ipadadala ko to sa lahat ng mga relihiyong pinanggalingan ko para makita nila ang diferensya ng kanilang tinuturo sa mga aral ng Biblia. Kung tanggapin nila, salamat. Magkakaisa ng lahat at wala nang magtatalo-talo. Mabuti kung mapansin nila yan. Napakatagal na nilang tinataguyod ang mga tinuturo nila. Ata hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nagagawa ito. Hindi din ako mapapanatag na ganito ang kalagayan natin. Wala tayong kinaanibang relihiyon.
At wala tayong dinadaluhan na pagtitipon na sumasamba sa Diyos. Ata, magtiis na muna tayo. Habang puspusan kong pinag-aaralan ito. Naghahanda muna akong pananghalian. Sige, huwag mo muna akong gambalain. Lalabas na lamang ako kung may kailangan ako o kaya pag natapos ko na ito. Panginoon kong Diyos, bakit mo ipinaunawa sa akin ang mga katotohanan ito? Ano po ba ang ibig mong gawin ko? Alam mong hindi ko matitiis na hindi ito ihayag sa mga tao. Pero sino ako upang gawin ito? Hamak ako at walang halaga sa mundo. Tulungan mo ako. Alalayan mo po ako. Huwag mo akong iiwan, pagkat ikaw ang lakas ko. Ata!